Ipinahayag ni Lizu ang kanyang pag-aalala dahil hindi gumagana ang mga atake ng slime sa halimaw. Napaisip siya na baka kailangan na nilang humingi ng tulong. Samantala, napagtanto ni Lin Tianhao na lumalala na ang sitwasyon at maaari itong maging lubhang mapanganib. Napansin niya na ang Demon Dance attack ng slime ay nagsisimula ng mag-recharge. Kaya't agad na inutusan ni Lin Tianhao ang kanyang slime na umatras sa lalong madaling panahon. Ngunit kahit na tinangka nitong umatras, mabilis pa rin itong tinutuluyan ng mabagsik na atake ng rabbit. Sa ganung pagkakataon, nagpasya si Lizu na kumilos at tumulong sa labanan. Tinangka siyang pigilan ni Ching-er, ngunit mabilis pa rin itong tumakbo patungo sa pinakadelikadong bahagi ng labanan. Pagdating ni Lizu sa harap ng rabbit, mabilis siyang may inihagis dito para makuha ang atensyon ng halimaw. Lumundag ang Furrow Snow Rabbit at malakas na sinira ang lupa sa paligid nito. Tinitigan ng rabbit ang mga kalaban gamit ang nakakatakot nitong mapulang mga mata. Nagulat si Lizu sa bilis ng pangyayari at ramdam niya ang tensyon sa paligid. Bigla na lamang umungal ng malakas ang Snow Rabbit habang papalapit sa kanya. Dahil dito, mabilis na may kinuha si Lizu mula sa kanyang bag, isang carrot, at mabilis niya itong inihagis habang nagmamakaawang, huwag itong lalapit sa kanya. Agad na napaling ang atensyon ng rabbit sa carrot. Hinabol nito ang carrot at kinain. Napagtanto ng lahat na gutom lamang pala ang rabbit. Gulat na gulat sina Lin Tianhao at Ching-er nang makita na si Lizu pala ay may dalang carrots. Ipinaliwanag ni Lizu na kinuha niya ang mga carrots bilang food reserve. Nang maubos na ng rabbit ang isang carrot na binigay ni Lizu, tumingin ito sa kanila nang may mapupulang mata. Ngunit agad na nagpahabol si Lizu sa rabbit habang tinatapon nito ang madaming carrot na dala niya. Napagtanto ni Lin Tianhao na nauubos na ang carrots ni Lizu at kailangan nilang makaisip ng paraan para makontrol ang rabbit at talunin ito. Inutusan niya si Lizu na ibato ang bag ng carrots kay Su Ching-er. Mabilis na itinapon ni Lizu ang bag sa ere, diretso sa direksyon ni Su Ching-er. Nasalo ito ni Su Ching-er nang mabilis at naunawaan niya ang kahalagahan ng hawak niyang bag sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Maya-maya, nagtanong si Ching-er kung ano pa ang dapat niyang gawin. Nagulat ang lahat nang biglang nagpakita si Ching-er ng kakaibang determinasyon at lakas ng loob. Hinarap niya ang mabangis na halimaw na nagpapalabas ng mabagsik na aura. Nakita ni Lin Tianhao ang tamang pagkakataon. Sa puspose ng determinasyon, naghanda siya para sa isang malakas na atake. Sumugod ang halimaw, nagwawala sa galit. Ngunit mabilis ang reaksyon ni Ching-er. Tumalon siya sa ibabaw ng halimaw at sumigaw kay Lin Tianhao, "Handa ka na ba?" Itinuro ni Lin Tianhao ang isang direksyon at sinabi kay Su Ching-er na akitin ang halimaw papunta roon. Agad na naintindihan ni Su Ching-er ang plano at tumakbo sa tinukoy na direksyon. Sa kritikal na sandali, ginamit ni Su Ching-er ang kanyang bilis para hindi siya maabot ng halimaw, at pinangunahan niya ito papunta sa gilid ng bangin. Tiningnan ni Wing-er ang halimaw sa kaniyang likod. Sabay noon, sumugod ang halimaw, nadulas ito sa gilid ng bangin, at nataman pa ang ulo nito ng mga nahuhulog na bato. Sa oras ding iyon, inutusan ni Lin Tianhao ang slime na umatake mula sa ere. Nagpatuloy ang pag-atake ng slime, pinahina ang halimaw hanggang sa ito'y seryosong masugatan. Masayang-masaya si Lin Tianhao nang makita niyang gumagana ang kanilang plano. Sabay noon, inaktibo niya ang kasanayan ng slime, ang slime at ang slime split, mabilis na tumakbo ang slime palibot sa halimaw. Bigla na lang, nagulat ang rabbit nang makita niya ang isa pang kalaban sa likod niya. Isang napakalaking pulang slime ang lumitaw sa likuran ng rabbit. Sa kalagitnaan ng laban, nakaranas ng matinding pinsala ang rabbit hanggang sa tuluyan itong bumagsak at natalo. Sa wakas, natalo nila ang Frost Abyss Giant Snow Hare, at nakakuha sila ng malaking halaga ng experience points. Napagtanto ni Lin Tianhao na kahit isang level 8 monster lang ito, napakahirap nitong talunin, lalo na sa pakikipagtulungan kasama ang slime.
Napaisip siya tungkol sa kahinaan ng single-target attacks ng slime at naunawaan niyang mas epektibo ang slime sa area attacks kaysa sa one-on-one na labanan. Nagpahayag ng paghanga sina Li Zhou at Qing Er, ngunit agad namang sinermonan ni Qing Er si Lin Tianhao dahil ginamit siya bilang pain. Ipinaliwanag ni Lin Tianhao na si Qing Er lang ang may kakayahang umiwas sa mabilis na atake ng rabbit. Wala na nagawa pa si Qing Er kundi sabihin dito na buti na lang marunong siya makipag-usap ng maayos. Kasabay noon, hinarap ni Qing Er si Li Zhou at galit na sinigawan ito. Kasalanan mo to, sino ba naman ang nagdadala ng carrots papunta sa abyss? Kaya tayo hinabol ng rabbit. Nahihiyang yumuko si Li Zhou at mahina niyang sinabi. Akala ko kasi, baka kailangan natin ng snacks. Ngunit hindi pa rin napigilan ang inis ni Qing Er at galit pa nitong sinabi. Snacks? Sino bang kumakain ng carrots bilang snacks? Ilagay mo lahat ng carrots sa storage. Ngayon na, sigaw pa niya. Agad-agad na kinuha ni Li Zhou ang lahat ng kanyang mga carrots at mabilis na pinagsisiksik sa kanyang bag, halatang taranta sa pagmamadali. Ngunit biglang sumabat si Lin Tianhao at sinabing, sandali lang, huwag mong itapon ang mga carrots. May kislap ng ideya sa kanyang mga mata habang idinugtong niya. May naisip akong bagong taktika. Iminungkahi niya na gamitin ang mga carrots para akitin ang mas maraming rabbits at makakuha ng mas maraming experience points, dahil mas mataas ang bigay ng snow rabbits kumpara sa ibang halimaw. Ipinaliwanag din ni Lin Tianhao na upang matapos ang misyon sa Frost Valley, kailangan nilang talunin ang level 10 boss. Para magawa iyon, kailangan nilang itaas ang kanilang level sa level 4 o higit pa. Sa kasalukuyan, sila ay level 3 at level 2 pa lamang, kaya kailangan nilang pumatay ng hindi bababa sa 5 snow rabbits upang maabot ang kinakailangang antas. Habang nagpapahinga, ipinahayag ni Li Zhou ang kanyang pag-aalala nang maalala niya kung gaano kahirap ang naging laban nila sa naunang kuneho. Nagduda siya kung kakayanin pa ba nilang makaakit ulit ng panibagong rabbit. Ngunit kumpiyansang ngumiti si Lin Tianhao at sinabing, ngayong tayo na ang magiging mga mangangaso, hindi na tayo ang mabibiktima. Sumang-ayon si Qing Er sa plano at sinabing, huwag na nating sayangin ang oras. Kailangang umakyat tayo agad sa rankings, bago pa tayo maunahan ng iba. Ang taktika nila ay simple pero epektibo, gagamitin nila ang mga carrots bilang pain para makaakit ng mga bagong rabbits. Hindi nagtagal, may isang rabbit ang nakakita ng pain at mabilis na lumapit dito. Sina Lin Tianhao, Su Qing Er, at Li Zhou ay maingat na naghanda para sa isang biglaang pagsalakay. Nang nakita nilang kinakain na ito ng rabbit, agad silang sumugod dito, kaya ang rabbit ay nagulat na lang at napaiyak sa mangyayari sa kanya. Lumipas ang 3 oras ng tuloy-tuloy na operasyon, at naging matagumpay ang kanilang pagsisikap. Masaya nilang natuklasan na lahat sila ay umakyat na sa bagong mga antas, si Lin Tianhao ay nakaabot na sa level 5 at sina Li Zhou at Su Qing Er naman ay naging level 4 na. Habang nagpapahinga, napansin ni Lin Tianhao na mayroon pa silang natitirang 5 oras upang tapusin ang kanilang misyon sa Frost Valley. Nag-usap si Li Zhou at Su Qing Er, namamangha kung gaano sila kabilis umabot sa ika-4 na antas sa loob lamang ng 5 oras, samantalang ang dating record ay umaabot pa ng 8 oras. Excited na sinabi ni Li Zhou, kung magtutuloy-tuloy tayo, baka mabasag natin ang record. Ngunit pinaalalahanan siya ni Su Qing Er. Huwag kang maging kampante, hindi basta-basta ang boss, siguradong lalaban yun ng matindi. Ipinaliwanag naman ni Lin Tianhao. Ayon sa gabay, ang boss ay isang white leader, isang nilalang na nag-uutos sa mga Rottwolf at mga white. Hindi naman ito sobrang hirap talunin, pero magiging isang laban ng katagalan at pag-iipon ng lakas. Sabay noon, sinabi ni Lin Tianhao sa kanyang mga kasama. Sa setup natin ngayon, aabutin tayo ng kahit 2 oras bago natin siya mapatambak. Medyo kinakabahan, nagtanong si Li Zhou. Anong gagawin natin ngayon? Nagpa siya ang 3 na magpahinga muna ng kalahating oras upang makapag-recharge at makapagplano ng maayos.
Habang nagpapahinga, pinag-aralan ni Lin Tianhao ang kanyang mga kasanayan. Napansin niyang bumababa ang kanyang kalusugan kapag ginagamit niya ang kanyang blood sacrifice, at kung magpapatuloy siyang mag-level up, lalo pa itong magiging delikado. Napaisip siya kung paano makakahanap ng alternatibong solusyon sa problemang ito. Samantala, nakita rin niya na ang kanyang demon slime ay bumuti ang performance, kahit na walang bagong skills na nadagdag. Tahimik siyang nagdasal na sana hindi ganoon kahirap ang susunod nilang laban. Bigla na lang, isang malakas na ingay ang umalangaw, nagpagulat sa kanilang tatlo. Mabilis silang nagtakbuhan patungo sa pinagmulan ng tunog. Pagdating nila, isang napakaliwanag na tanawin ang bumungad sa kanila. Ang kalangitan ay tila nilamon ng makukulay at nakasisilaw na ilaw. Hindi makapaniwala si Lin Tianhao sa kanyang nakikita, isang hidden boss ang lumitaw sa kanilang harapan, napatanong si Lin Tianhao kung ano yun. Agad na lumitaw ang status ng halimaw. Isa pala itong Frost Abyss Hidden Boss Unicorn. Level, 10, HP, 1500. Attack, 120. Agility, 300. Defense, hindi matukoy. Mga kakayahan, Soul Cleansing Melody, Aura, Horn Thrust, Hoof Stomp, Falling Star. Inilalarawan ito bilang isang dalisay at marangal na nilalang, isang espiritong tagapangalaga na mahimbing na natutulog sa kailaliman ng abyss. Pumapikito lamang ito kapag nanganganib ang mga nilalang sa kanyang nasasakupan, upang itaboy ang mga mananakop at ibalik ang balanse ng kalikasan. Nang makita niya ito ni Lin Tianhao, parang bumagsak sa kanya ang langit sa takot. Napagtanto niyang isa pala itong unicorn, matigas siyang tumayo sa harap nito at sinabi, "Nag-trigger talaga tayo ng hidden boss. Ang swerte naman nun, pero mas malakas ito ng sobra kumpara sa orihinal na pinuno." Sabay noon, ang unicorn ay nag-activate ng kanyang kakayahan, ang mga mata nito ay nagliwanag ng asol. Ang mga mata ni Lin Tianhao ay nahipnotismo, kaya parang may nakikita siyang kung ano. Dahan-dahan siyang lumapit, tila hindi na napapansin ang panganib. Napansin ito ng kanyang slime companion, na halatang hindi natuwa, kaya bigla na lang nitong kinagat si Lin Tianhao, na ikinagulat ng binata. Napa-array si Lin Tianhao sa sobrang sakit, at nagtanong kung bakit siya kinagat nito. Sabay noon, bigla niyang napansin sina Lizu at Qing-er na paruloy lang sa paglalakad, pareho silang namamangha sa kanilang nakikita, at hindi nila napansin na malapit na pala sila sa gilid ng isang bangin. Buti na lang, sa huling segundo, naagapan ni Lin Tianhao ang dalawa at nahatak niya sila palayo mula sa panganib. Humihingal silang tatlo habang nagsisiksikan sa ligtas na bahagi ng bangin. Napagtanto nilang ang nakaharap nila ngayon ay hindi basta-bastang kalaban, kundi ang tagapangalaga ng Frost Valley, ang Abyss Unicorn. Nagulat silang malaman na ang unicorn ay lumitaw dahil sa labis nilang pagpatay sa mga snow rabbits, isang pagkilos na nag-trigger ng galit ng tagapangalaga ng kalikasan ng lambak. Nagtaka si Lizu, bakit nung maraming zombies at wolves ang pinatay natin, walang ganitong nangyari? Napagtanto niya na baka siguro dahil patay na sila. Naalala naman ni Su Qing-er na dapat sana, sundan lang natin ang guide, talunin ang mga mobs, at makarating sa dulo para labanan ang White Leader at matapos ang dungeon. Pero ngayon, aksidente nating na-trigger ang hidden boss. Malayo ang stats nito kumpara sa White Leader. Malamang, mabubure tayong lahat dito. Nanginginig sa takot, iminungkahi ni Lizu. Tumakbo na lang tayo. Ayokong mamatay sa laban na to. Pero kalmado siyang sinagot ni Lin Tianhao. Hindi na tayo makakatakas. Naparami na ang pinatay nating rabbits, siguradong markado na tayo niya. Nalungkot si Lizu at sinabing, "Ako ang may kasalanan kung bakit tayo napunta sa ganito. Kung nag-stick lang tayo sa pagpatay ng mga white, hindi sana ito nangyari. Ngayon, mamamatay tayong lahat." Hinawakan ni Lin Tianhao ang balikat nito upang pakalmayan. Sabay noon, seryoso niyang sinabi dito na huwag niyang sabihin yun. "Salamat sa'yo, nakaabot tayo sa ganitong punto sa kalahati lang ng karaniwang oras para matapos ang dungeon.
Ang kailangan na lang natin gawin ay talunin ang boss, at makakalaya na tayo. Sabay noon, humarap si Lin Tianhao sa unicorn at sinabi sa kanyang mga kasama. Ito lang ay isang nakatagong boss. Hindi tayo uurong. Matatag ang loob ni Lin Tianhao habang nakatayo sa harap ng kanyang mga kaibigan. Buong determinasyon niyang idineklara, hindi ko hahayaang masaktan kayo kahit isa. Nagpakita rin ng kumpiyansa si Su Qinger. Bahagya siyang ngumiti at mayabang na nagsabi, unicorn lang yan. Akala mo ba matatakot ako? Huwag lang kayong magiging pabigat, ha? Samantala, taos-pusong nagpasalamat si Li Su sa kanyang mga kaibigan sa suporta nila. Inihanda niya ang kanyang instrumentong pangmusika, handa na siyang lumaban. Bigla, nagsimulang umatake ang unicorn, pinakawalan nito ang isang napakalakas na enerhiya. Napagtanto ni Lin Tianhao na natukoy na sila ng unicorn, kaya't mabilis siyang nagbabala. Maghanda kayo. Gamit ang Horn Frost skill, mabilis na sumugod ang unicorn, sa isang iglap, lumipad ito patawid sa bangin. Agad na sumigaw si Lin Tianhao. Maghiwa-hiwalay tayo, huwag mag-ipon sa isang lugar. Pagbagsak ng unicorn, nagliwanag ang buong lambak, na para bang sumabog ang isang bituin sa lupa. Sina Lin Tianhao, Li Zu, at Su Qinger ay napaatras, namamangha sa tanawin ngunit nananatiling alerto. Hindi pa doon natapos, kumislap muli ang sungay ng unicorn at ginamit nito ang isa pang kasanayan, ang soul cleansing melody. Nagliwanag ang paligid sa makukulay at makikinang na alon ng ilaw. Naramdaman ni Lin Tianhao ang kakaibang epekto ng kanta kaya't sumigaw siya kay Li Zu. Li Zu, kontraan mo ang kanta niya. Sumunod si Li Zu at agad niyang ginamit ang kanyang mga mahika. Sa pamamagitan ng Sage's Ballad at War God's March, nilabanan niya ang epekto ng unicorn's melody. Pumuno ng makapangyarihang musikal na alon ang buong kapaligiran, naglalakbay ang mga notes sa hangin patungo sa unicorn. Nararamdaman ng unicorn ang panganib. Umungol ito sa matinding galit, at bigla nitong ginamit ang hoof stomp skill, mabilis na sumugod papunta kay Li Zu. Nakatitig si Li Zu sa paparating na panganib, halos hindi makagalaw sa takot. Ngunit bago pa siya tamaan, sumugod si Su Qinger. Sa isang iglap, nasalag ni Su Qinger ang suntok ng unicorn gamit ang kanyang pambihirang lakas. Sabay noon, naglagay si Qinger ng enerhiya sa kanyang tuhod at malakas na pinatama ito sa leeg ng unicorn, dahilan para mapa-atres ang dambuhala. Dahil dito, lalong nagalit ang unicorn. Agad na umatras si Qinger habang binabalik ng unicorn ang kanyang balanse. Samantala, nanatili si Li Zu sa likuran, patuloy na nagbibigay ng suporta gamit ang kanyang musika. Muntik nang mahuli si Su Qinger ng unicorn, pero sa huling sandali, mabilis niyang naiwasan ang panganib. Nagulat ang unicorn, ngayon ay napagtanto na nito na hindi basta-basta si Su Qinger bilang kalaban. Biglang tumalon ang unicorn pataas, balak umatake mula sa itaas. Napansin ni Lin Tianhao ang panganib at agad siyang sumigaw. Umiwas ka, Qinger. I got so much more.